Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga headlines sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem! Ekonomiya ng Pilipinas lumago noong nakalipas na taon. Tandem! PBBM, balik Pilipinas na mula sa Vietnam, 5 bilateral agreements na selyuhan. Tandem! Sa gitna ng umiinit na tensyon, Uniteam buo pa rin ayon kay Pangulong Marcos. Tandem! TV advertisement para sa People's Initiative Campaign, ginastusan ng 55 million pesos. Leader ng grupong pirma, aminadong nakapagpulong kay Speaker Romualdez. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, Memorandum of Understanding sa pagtatayo ng economic zone sa Bucor nilagdaan na. Tandem! Balita sa ibayong dagat, dating Pakistani Prime Minister Khan hinatulang makulong ng 10 taon. Tandem! Balita naman sa mundo ng showbiz, mga kalahok sa 2023 MMFF, mapapanood na sa Manila International Film Festival sa Tandem! At balita sa mundo ng sports, abangan ang latest mula kay Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay huling araw sa buwan ng Enero taon 2024. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po niyong makakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita sa latest ng Filipino Mirror, na itala ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa uling bahagi ng nakalipas na taon. Patay sa ulat, tumaas ito ng 6% mula sa preliminary estimate ng 5.9%. Ama nakapagtala rin ang pagtaas sa major contributors sa upward revision ng manufacturing na 1.8% mula sa 1.7%, gayon din sa financial and insurance activities na 9.6% kumpara sa 9.5% at accommodation and food service activities na 21% mula sa 20%. Kaugnay nito, hindi gumalaw ang growth rate ng gross national income na 12.1%, habang bumaba naman sa 112.5% ang year-on-year growth ng net primary income ng bansa sa 111.6%. Tandem! Sa kaugnay na balita, posibleng lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Ito'y batay sa pinakabagong The Market Call newsletter ng First Metro Investment Corporation at University of Asia and the Pacific Capital Markets Research, kung saan maaari itong umabot sa 6% ngayong 2024. Paliwanag ng FMIC at UAP, ito'y dahil sa mababang bilang ng mga walang trabaho at mabagal na inflation sa huling 2 buwan ng 2023. Matatandaang sumadsad sa 3.6% ang unemployment rate nitong Nobyembre, habang nasa 3.9% naman ang inflation rate ng bansa nitong nakalipas na buwan. Tandem! Samantala,
Lumagda ang Pilipinas at Vietnam na mga kasunduang may kinalaman sa kalakalan ng bigas, incident prevention and management sa pinag-aagawang teritoryo, pagsasaka at cultural cooperation. Ito'y matapos ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Kabilang sa mga pinirmahan ng Memorandum of Understanding o MOU sa Rice Trade Cooperation, MOU sa Cooperation in Agriculture and Related Fields, MOU sa pagitan ng Philippine Coast Guard o PCG at Vietnam Coast Guard sa Maritime Cooperation at Cultural Cooperation Program sa pagitan ng National Commission for Culture and the Arts ng Pilipinas at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Socialist Republic of Vietnam para sa 2024 hanggang 2029. Ang kasunduan sa Rice Trade Cooperation ay nagtatatag ng isang framework para sa kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam upang tiyakin ang matibay na supply ng pagkain lalo ng bigas sa gitna ng epekto ng climate change, pandemya at iba pang mga external na pangyayari, mga pangyayari na sa labas ng dalawang bansa. Sa ilalim ng MOU, sumang-ayon ang Vietnam sa sa 5 taong commitment na mag-supply sa pamamagitan ng pribadong sektor ng white rice sa private sector sa Pilipinas. Aabot yan sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons kada taon. Tandem! Sa kaugnay na balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakabalik na sa bansa mula nga sa Vietnam. At alamin pa natin ang iba pang detalye kaugnay sa nangyaring state visit ng Pangulo mula sa report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Malugod na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga resulta ng kanyang state visit sa Vietnam. Sa isang pahayag kasunod ng kanyang pagdating sa bansa matapos ang 2 araw na state visit sa nasabing bansa, sinabi ni PBBM na kabilang dito ang mga bilateral documents na nagpapatibay sa cultural at maritime cooperation ng dalawang bansa, maging ang pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, agrikultura at kalakalan. Si PBBM ay dumating sa bansa kaninang 3:30 ng madaling araw kasama sa First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang delegasyon. Matatandang nakipagpulong si Pangulong Marcos kina President Vo Van Tung, Prime Minister Pham Minh Chinh, Vietnamese Chairman Vo Dinh Hue at maging sa mga negosyante ng Vietnam. Kasabay nito ay muling pinasalamatan ng Pangulo ang mga Pinoy sa Vietnam sa hindi matatawarang ambag na mga ito sa ekonomiya ng ating bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, tumaas ang farm gate price ng palay. Ito'y batay sa tala naman ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot sa 22 pesos and 98 centavos kada kilo ang farm gate price nito noong nakalipas na buwan. Mas mataas naman ito ng 30% kumpara sa 17 pesos and 68 centavos kada kilo sa kaparehong panahon noong 2022. Mas mahal din ito ng 4.6% kumpara sa 21 pesos and 96 centavos kada kilo na farm gate price nito noong nakalipas na buwan ng Nobyembre. Tandem! Tumaas naman ang volume ng naaaning palay sa bansa. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, mabot sa 20.6 million metric tons ang inaning palay noong nakarang taon. Kumpara ito sa 1.5%, mas mataas ng 1.5% kumpara sa 19.76 million metric tons na naani noong 2022 at 19.96 million metric tons noong namang 2021. Kung nito, inihayag ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na target nilang mapataas pa ang volume ng inaaning palay sa bansa. Gayunman, aminado si Secretary Laurel na magiging malaking hamon ito ngayong taon dahil inaasahan ang kakulangan ng supply ng tubig bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Tandem!
Tiniyak naman ng Batak City Agriculture Office dyan sa Ilocos Norte na hindi mapapabayaan ang mga magsasaka sa kabila ng banta ng El Nino phenomenon. Bilang maghahanda na mahagi ang lokal na pamahalaan nang aabot sa 850 grams ng tilapia fingerlings sa 170 mangingisda habang 50 mangingisda rin ang nakatanggap naman ng 10,320 catfish fingerlings o hito. Kasabay nito, nagpakawala ang lokal na pamahalaan ng 200,000 piraso ng tilapia fingerlings at 6,000 piraso ng karpa sa 6 na impounding projects sa Barangay Dariudio, Nagbakalan, Bawaw East, Mabaling, Magnuwang, Pimentel at Cuyet River. Layo ng nasabing programa na maparami ang populasyon ng isda sa mga naturang lugar bilang paghahanda sa epekto ng tag-init sa mga susunod na buwan. Tandem! Nakakapagtala naman ang Philippine Statistics Authority o PSA ng 0.7% na pagtaas ng produksyon sa agriculture sector sa huling bahagi ng 2023. Katumbas ito ng overall agri-production output na 493.72 billion pesos. Mas mataas kumpara sa 490.06 billion pesos output sa sektor sa kaparehong panahon noon namang 2022. Kabilang sa may malaking ambag sa pagtaas ng produksyon, pagtaas nga ng halaga ng mga pananim, livestock at poultry production. Pinakamalaki ang itinaas sa poultry production sa 7.8%. Sinundan ng livestock production na nakapagtala ng annual growth na 2.7% at hog production value na may 3.7%. 0.2% naman ang ambag ng palay sa pagtaas ng produksyon habang 1.8% sa halaga ng produksyon ng mais para sa crop production. Tandem! Tumaas ang presyo ng freshwater fish na pumapalo sa 30 pesos kada kilo. Ito'y bate naman sa monitoring ng Department of Agriculture kung saan tumaas ang presyo ng bangus sa 250 pesos kada kilo mula sa dating 150 pesos, 100 to hanggang 220 pesos kada kilo. 170 pesos kada kilo sa tilapia mula sa dating 110 pesos kada kilo. 50 piso to ang pagtaas. Ayon po kay Tugon Kabuhayan Co-Convener Asis Perez, napilitang magtaas ng demand para sa freshwater, bunsod naman ng mababang supply ng saltwater fish. Anya, kapag may full moon, mababa ang huli ng mga isda sa tubig alat. Ito rin ng isa sa dahilan sa paggalaw ng presyo habang nananatiling mababa rin ang supply ng local galunggong. Nauna na nga sinabi ng DA na layunin ng gobyerno na maibalik ang presyo ng bangus sa 50 pesos. Kailan? Pwede ba? Kailan? Hanggang 70 pesos kada kilo. Tandem! Speaking of pagkain, dahil sa nagmamahal at patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, tumaas ang kaso ng malnutrisyon sa mga bata mula sa pamilya ng mga mangingisda. Sa kabila nga po yan ng patuloy na pagtaas ng presyo nga ng mga pagkain. Binabanggit ko kanina, lalo po yung mga seafoods, mga isdang tabang, pati yung isdang alat. Ito ayon sa isinagawang pag-aaral ng Department of Science and Technology Food Nutrition Research Institute o FNRI. Kabilang sa mga nakikitang dahilan, yun nga, pagtaas ng nasabing kaso ay ang kahirapan at siyempre kawalan ng pagkain na yung abot kayang presyo na pagkain, yung mura. Dahil sa mababang kalidad ng pagkain, nagkakaroon ng micronutrient deficiency, mga bata na nagre-resulta ng pagiging antukin, madaling mapagod, siyang tunay, mababang intelligence quotient. Yun ang malungkot. Yun ang talagang nakaka-apekto po sa pag-aaral ng mga bata. Kaya naman, pinayungan ng mga eksperto, ang mga magulang na hikayatin ang mga bata na kumain ng mga masusustansyang pagkain gaya ng gulay. Sama
Samantala, nangihinayang naman itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Uniteam na anyay maagang nawasak. Ayon kay Senador Pimentel, malaking regalo na sana ng Panginoon ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o ang magandang relasyon nito sa kanyang vice-presidente at maging sa Kongreso. Anya, gumawa pa ng kasaysayan ang dalawang pinakamataas na leader ng bansa makaraang makakuha ng pinakamataas na bilang ng mga boto sa nakalipas na halalan. Giniit ni Senador Pimentel na nagamit na sana ni Pangulong Marcos sa kanyang mga programa ang maayos na relasyon sa vice-presidente maging sa pagkakaroon ng kakamping 22 sa 24 na senador at mayorya ng mga kongresista. Samantala sa aligasyon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa manoy paggamit ng illegal na droga ng Pangulong Marcos, sinabi ni Senador Pimentel na noon pang panahon ng kampanya ay inihayag na ni Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte na mayroong kandidato ang gumagamit ng droga. Pero sa tingin naman itong si Senador Pimentel, hindi naman daw ito o kumbaga ay meron ng ibang experience hinggil dito ang dating o ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Tandem! Sa kabila nga po ng pahayag ni Senador Coco Pimentel at sa gitna nga po ng mga naglalaba sa mga issue, yung mga pahayag po ng ilang po mga political analysts na tila mauuwi sa diborsyo ang pag-iisang dibdib ng Uniteam ay nananatiling solido pa rin ang Uniteam. Ito naman ang tiniyak at binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pag-iit na nagpapatuloy ang kanyang tiwala at kumpiyansa kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa kabila nga ito ng mga batikos na tinanggap ng Pangulo mula sa ama ni VP Inday na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idinagdag pa ni PBBM na walang nagbago sa relasyon nila ni VP Sara at wala naman anyang binibitawan ng mga pahayag ang Vice Presidente laban sa kanya. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na mananatiling kalihim ng Department of Education ang pangalawang Pangulo. Tandem! Ayaw naman daw makialam ng DOJ, Department of Justice, sa tensyong namamagitan nito kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang inumpirma ni Justice Spokesperson na Miko Clavano nang tanungin kung maaari bang makasuhan ng dating Pangulo dahil sa mga akusasyong binitiwan niya laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa DOJ, ayon dito kay Spokesperson Clavano, hindi nila priority ang makisali sa anumang usapin dahil maraming inaasikasong usapin din at issue o kaso ang Department of Justice. Sa ngayon anya, tinututukan ng departamento ang mga reforma ng DOJ at Bureau of Corrections, partikular ang decongestion na pagpapaluwag ng mga kulungan na isa sa plano ng administrasyon. Tandem! Tawag ko dyan rhetorics, yung kanila pong palitan ng mga Akusasyon. batuhan ng mga akusasyon, palitan ng mga pahayag. At iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi na kailangan magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay sa gitna ng tumitinding bangayan at iringan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyang diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na mananatili silang professional at non-partisan at ipagpapatuloy ng AFP ang pagtalima sa konstitusyon. Alinsunod na rin aniya ito sa utos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na huwag makisawsaw sa politika ang mga sundalo. Idinagdag pa ni Padilla na mas nakatuon sila sa kanilang misyon na palakasin ang pagbabantay sa teritoryo gayon din ang paglaban sa insurgency at terorismo. Tandem! Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang suporta ng AFP sa layunin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Ayon kay General Browner, isusulong ng militar ang layunin ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng profesional na organisasyon na tapat sa konstitusyon, sa chain of command at sa taong bayan. Kaugnay nito, hinimok din ng AFP Chief ang lahat ng tauhan ng
Sa natang lakas na isa puso, ang mensahe ng Pangulo at maging isang mabuting halimbawa ng bagong Pilipino para sa isang bagong Pilipinas. Tandem! Sa iba pa ring tampok na balita, naging malinaw sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform and People's Participation ang pagkakaugnay ni House Speaker Martin Romualdez sa sinasabing Peking People's Initiative o PI. Ito ayon kay Senator Amy Marcos, ang chairman po ng nasabing komite, kung saan tinukoy nito ang naging pahayag ni na dating Congressman Alfredo Garbin Jr. at lead convener ng grupong pirma na si Noel Oñate hinggil sa pakikipag-ugnayan nila kay Speaker Romualdez at iba pang kongresista. Una na rin ipinakita sa pagdinig ang larawan ni Oñate kasama ang House Leader sa isang pulong na isang patunay ng posibleng pakikialam nito sa PI. Samantala, kinwestiyon din si Oñate hinggil sa paggastos ng 55 million pesos sa TV ads para sa signature campaign sa PI, kung saan inamin din itong ang kalahati ho ng pondo ay mula mismo sa kanya, habang ang nalalabing 50% ay mula sa mga donasyon. Dahil dito, pinasusumite sa kanya ng komite ang listahan kung sino yung mga donor. Tandem! Sa kaugnay na balita, mukhang na-hot seat itong si Oñate. Napaamin ng leader ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nakapagpulong sila kay House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Elizalde Co hinggil sa pagsusulong ng People's Initiative. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms na pinamumunuan ni Super Ate, Senador Amy Marcos, ipinakita ang isang larawan na may caption na People's Initiative for Charter Change Staff Meeting. Nakuha nito lamang January 8. Paliwanag naman ni Oñate o nitong lead convener na si Noel Oñate, na nakikipag-ugnayan lamang sila sa ilang mga kongresista para i-coordinate ang pagkuha ng 3% signature sa bawat distrito. Ayon naman kay Manang Amy, sapat na ito para malinaw na masasabing suportado ni House Speaker Romualdez ang grupo at ang People's Initiative. Gayunman, iginit ni Oñate na administrative at advisory ang tulong na ibinigay sa kanila ng mga kongresista kung saan inaabisuhan sila kung saan kukuha ng mga lagda at saang distrito mas malaki ang populasyon. Can get it. People's Initiative for Charter Change staff meeting, January 8. Can you tell us who are in the picture, Mr. Oñate, please? Madam Senator. The question is who, sir? But you said you never had any meeting. That I coordinated with the Speaker. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi niyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. Madam Senator. That was the Okay time lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, is Speaker Martin Romualdez supporting your group? To help us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, in and I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much for helping us along with this investigation. I'd like to turn it back to Senator Cheese. I'll wind up, Madam Chair. Nitong sina Senador Amy Marcos at ang lead convener po ng grupong PIRMA, sa katauhan po naman niya ni Ginoong Noel Oñate. Tandem! Kaugnay pa rin yan, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ito ang maanghang na patama ko talaga, ni Senator Amy Manang Marcos sa sino mang nagsabi na walang pakialam ang Senado sa usapin ng PI.
o People's Initiative upang amyenda ng saligang batas. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform and Reforms and People's Participation na kanyang pinamumunuan. Bagaman hindi pinangalanan ng kapatid ng Pangulo ang taong tinutukoy nitong makapalang muka, matatandaan nitong Biyernes, iginit ni House Speaker Martin Romualdez na walang pakialam ang Senado sa PI upang amyendahan ang saligang batas. Opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Yan po ang maanghang na pahayag, bahagi po ng hearing kahapon sa Senado. Yan po si Senator Amy Marcos. Tandem! Ang sagot, hindi kailangan ng bastusan. Ito naman nga ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez sa maanghang na binitiwang salita ng kanyang manang Amy, Senator Amy Marcos, laban sa kanya, kaugnay sa People's Initiative upang maisulong ang charter change. Paalala ng leader ng Kamara, pinapakinggan sila ng mga kabataan at hindi magandang ehemplo ang mga pahayag ng kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partikular na tinukoy ni Speaker Romualdez ang pahayag ni Senador o ni Super Ate na walang gamot sa kakapalan ng mukha ng kongresista mula sa unang distrito ng Leyte. Gayunman, bukas ang leader ng Kamara na makapag-usap sa kapatid ng Pangulo para sa ikabubuti ng bansa. Tandem! Sa oras ng ganap ng alas 6:33 ng morning, sa inyo pa rin po nag-iisang tandem. Tayo po ay tumanggap po ng update. Mga karagdagan po mga detalye kaugnay nga po sa naganap po na hearing hinggil nga daw sa suhulan sa PI. Yung PI nila. Yung At People's syempre, Initiative nila. Yung pagpapatigil sa pagtanggap ng pirma. Pirma. At nasa kabilang linya na nga po natin si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Attorney Laudianco. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Miss Judith Estrada Larino. Magandang umaga po, Sir Drew, Ma'am Judith, sa lahat ng taga-subaybay ng Tandem sa DWIC. Good morning po. Good morning, Attorney. Salamat po sa pagkakataon. Nandun ho ba kayo kahapon, Attorney? Kasi si Chairman, nakita rin namin doon eh. Nandun lamang po ako sa likod ni Chairman Garcia po kahapon. Pero nagno-notes lang si Attorney. Nagno-notes lang kasi kitang-kita rin ng busy rin yung iba. Yes. Nasagot naman ba ng COMELEC yung mga issue na ipinupukol ng Senado kaugnay dito sa People's Initiative at nasagot nyo naman ho ba ng maayos, na ipaliwanag nyo ho ba, Attorney?
Opo, sa tingin naman po namin ay naipaliwanag ng maayos at satisfied naman po sila sa mga katugunan ni Chairman Garcia. Otherwise po, alam naman po natin ang Senado ay hindi po titigil sa pagtatanong hanggat hindi po nakukuha yung sagot po mula sa amin. Hindi kayo tatantanan niya, sigurado. Pero ang malaking katanungan nga ng taong bayan, meron bang nag-pressure sa inyo? Wala bang Nakiusap, quote, unquote? Sino ba ang nasa likod o bakit ninyo sinuspinde? May mga ganun ba kayong naharap na mga issue, attorney? Nako, hindi po. Kasi sabi nga po namin, kung kami magiging partisan at papanig sa isang bahagi sa isyong ito, kami rin po mahihirapan para rin ho namin nilublub yung sarili namin sa kumukulong mantika. Ganito po kasi ang nakita namin dyan. Ano? So, nire-review po namin kasi ang resolution dahil for the first time po, ginamit yung resolution 10650 na na-promulgate nung January 31, 2020 pa. Ngayon marami pong lumabas ng issue. Una na dyan, yung paano kung magpoprotesta sa pagbilang, paano kung babawiin. Lahat po ito ay nakita namin, walang mekanismo. At valido naman po yung mga ilang katanungan talaga. Pati na rin po sa verification, paano ba ang proseso dyan? Dapat ba mag-notify kami sa public? Dapat ba isa publiko namin yan? Paano pag may gustong magprotesta doon sa desisyon ng election officer, whether to verify o hindi verify, bilangin o hindi bilangin? At lalo na po doon sa issue ng signature buying. Kasi ito po ay talagang hindi pwedeng baliwalain ng COMELEC, pero mukhang doon sa Resolution 10650 ay hindi na-address ito. So dahil po dito, ang sabi po ng Commission and Bank, baka mamaya umakyat sa Supreme Court, sumulong itong plebisito, sumulong ang People's Initiative, only to be invalidated by the Supreme Court because of the deficiencies of Resolution 10650. Sabi po ni Chairman Garcia, parang napaka-unfair sa proponent na nasira yung kanilang efforts dahil sa may pagkukulang kami. On the other hand, yung valid concerns ng oppositors, hindi rin na-addressed properly. So kami na po, instead na i-correct pa kami ng Supreme Court, kami na muna ang nag-correct at aayusin muna namin ang aming resolution bago po tayo sumulong sa anumang bahagi ng prosesong ito. Pero i-verify nyo pa rin ho yung mga signature, attorney? Hindi na po. Huminto na po kami sa pagtanggap, huminto na kami sa pagbilang, at hindi na po tayo aabot muna sa ngayon do sa verification dahil hindi rin po namin tatanggapin ang Petition for People's Initiative dahil suspended ang Resolution 10650. Kaugnay niyan, attorney, so far, ilan na ho ba yung pinakahuli, no? Before itong announcement nyo na itigil na nga o isuspend itong pagtanggap ng mga lagda. Ilan na ho ba yung mga districts na nakapag sumite ng lagda for People's Initiative po, attorney? As of 1 p.m. po nung January 29, meron na pong 1,129 na mga cities and municipalities na nakapag-submit sa amin ng signature pages. By our estimate po, nasa 210 legislative districts na po yung nakasumite. 210? Out of 254 po. Marami-rami Okay. Pero ihabol ko lang, partner Drew, no? Tandem Drew. Attorney, kailan naman ho kayo mag-decide ba? O ano ba yung timeline nyo for para ho masuri pa, mapag-aralan pa yung inyong binabanggit na panuntunan kung paano talaga magiging legal ba ang tawag doon dito sa pagtanggap ho ng mga pirma? Siguro po, base na rin sa salita ni Chairman Garcia, must improve, must enhance na COMELEC resolution. Wala pong na-commit kahapon si Chairman Garcia. Ang tangi po naging commitment ay makakaasa po ang tayong lahat na pag naglabas na po ang resolution ng COMELEC ng bago, ay ito po ay mas maayos at tumutugon lahat doon sa for the first time, for the first instance na mga tanong na lumabas. Siguro po karagdagan ko na lang din doon sa mga naging tugon kahapon ni Chairman Garcia. Tama, maraming lumalabas na issue, maraming nasabi yung ilang resource person na pwedeng maging kaso ngayon pa lang. Pero ang sabi nga po namin, tama, may mga maaring may nalabag na batas, pero hindi batas panghalalan. At pag hindi po batas panghalalan, wala pong jurisdiction ng COMELEC. Kaya doon sa nabanggit na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong ating mga swindling, yung fraud, iba po ang may hawak, hindi po ang COMELEC.
Ayun. Okay, pero So, hintayin na lang natin kung yung susunod na announcement ninyo, no, attorney? at batid namin na kayo ay maiipit, magagahol sa oras kapag naisabay pa ito Yun. dahil meron pang preparasyon ng 2025 midterm elections. Attorney. At meron po tayong muli, December 2025 Barangay NSK elections in less than 5 months sa May Hala. elections po. Oo. Ganyang kahigpit po ang timelines. Kaya po kahapon, binanggit na ni Chairman Garcia, imposible po sa 2025 ang plebisito sa People's Initiative kung sakali man. At kung sa taong ito po ay mailalabas namin ang bagong resolution at sumulong muli sila, ang plebisito po talagang hanggang October na lang po namin kayang gawin. Hindi na po pwedeng lumampas sa October dahil masyado na pong malapit sa preparations ng 2025 elections. Kumbaga, gahol na kayo Gahol sa na talaga. oras, attorney? Attorney. Opo, at hindi po biro paghahanda po. Yes, oo naman. naman. Eleksyon yan. Pero attorney, kayo ho ba sa pakiramdam nyo na nabunutan ho kayo ng tinis? Kasi sa totoo lang, madugo ho ito, attorney, di ba? Sobrang, lalo na, ang COMELEC, kulang sa tao, sa inyong manpower, lalo na magkasabay-sabay pa yung plebisito, eleksyon, may barangay pa. Na anuhan kayo, kumbaga naibsan naman ng inyong pakiramdam. Nabawasan ng load? Nabawasan yung load nyo. Nabawasan kayo ng load, attorney? Tama po, kahit paano po kasi ang main concern po namin, ang unang magpapang-abot ay yung ating voters registration. Ayun Bagamat pa. pinaplano na po namin kung ano po ang gagawin namin, pero nakikita po talaga namin darating sa punto na hihinto tayo sa voters registration kung sumulong po talaga ang plebisito. Ito po February 12 hanggang September 30 po. 7 months lang ang ating registration. Ilang buwan? 7 months? 7 months. Anong eksakto pong petsa magsisimula ulit, attorney? So sa February 12 12. po, simula na muli tayo ng voters registration at tatagal lamang po hanggang September 30, 2024 po. Ayun. September 30. Kasi naka-kalendaryo na yan, di ba, Attorney Laudianco? Tama po. Yung filing naman ng COC kailan? October po ito. So kung makikita nyo po, kailangan ma-finalize namin ang dalawang bagay. Ang listahan ng kandidato at ang tumpak na bilang po ng botante voters. para doon sa procurement na gagawin po Yung sa pa. balota, sa printing nito. Lahat po yan, doon nakabatay po. So in a month's time lang yan, attorney, kasi September 30 yung deadline for registration, Tapos October na yung filing of COC. Oo. Tama po, at ihihiring pa po namin ang lahat ng application sa voter po. Kaya po napakarami pong aktibidades bago po maghalalan. Kaya niyo pa bang matulog, attorney? kayong dalawan. Very active si attorney, in fairness, at saka si COMELEC chairman. Di ba? Oo. Para sa bayan po, kakayanin po. Yun! Oo nga pala, attorney, binabanggit mo yung mga makina na gagamitin. Kamusta na nga pala, ano nang update doon sa Miro, yung sa kumpanyang Miro? Tuloy po ngayon ang pag-evaluate po ng kanilang Evaluation. ibang submissions dahil natapos na po tayo sa makina, sa mga laptops, sa printers, at nung Lunes nga po, pati ballot box at thermal paper ay natapos na. So meron pong mga tinatapos pang ibang evaluate yung aming technical working group, lalong-lalo na doon sa mga dokumentong nasubmit po nila. In 2 weeks time po siguro ay lalabas na ang desisyon ng COMELEC Pwede na yan. kung ano po ang kalalagayan ng submission ni Miro. Yun. Ano ba yan? Paano kapag medyo tumagilid? Paano mayroon na kayong nakalatag na backup plan? Opo, ang mangyayari po dyan, tayo tutungo na sa negotiated procurement ayon sa Section 53 ng Republic Act 9184. Huwag po kayo mag-alala kung sakali man po nandyan, may tamang oras pa at higit sa lahat, yung pong negotiated procurement para rin pong competitive public bidding yan. Lahat po ng capable na technology providers sa buong mundo ay isasali at magsasubmit sila ng kanilang best and final offer. So parang bidding din po ang mangyayari po. Bidding. Ayun. May bidding pa Yes. ulit. Bidding, kasi yung Miro system, nag-bidding pero siya lang mag-isa. Diba? Diba? Attorney,
baka meron ako kayong mga gusto pa ho mga panawagan, mga karagdagan pa ho mga payo or syempre paalala po sa ating mga kababayan. Nga pala, magsisimula na. Saan nga pala yung isasagawa yung registration? May online registration sa mga mall pa. Oo, yung mall. Syempre, pati dun sa mga kababayan nating OFW. Maraming salamat po, Sir Drew, Ma'am Judith. Sa February 12 nga po ay bubuksan ng muli ang voters registration at tatagal lamang po hanggang September 30, 2024. Bago ko pa po ipaliwanag ibang proseso, hinihiling na po namin ngayon pa lang. Sana ang mga Pilipino po wag nang hintayin yung last day, last week bago magparehistro. Hanggat maaga po sana ay tumungo na tayo sa opisina ng COMELEC para magparehistro o kaya po dun sa aming mall registration sites. Sisikapin po namin na sa lahat ng mall na malapit po sa inyo ay doon na kami mag-conduct ng registration. At sa lahat din po ng capital cities, capital municipalities at highly urbanized cities, asahan po ninyo ang aming Register Anywhere program, lalong-lalo na rin doon sa mall. So ito po ay para sa inyong mga nakatira o nagtatrabaho sa ibang lugar kung saan hindi ninyo gustong bumoto, gusto nyo bumoto doon talagang sa lugar na inyo'y resident kayo. Doon lang po kayo magparehistro at kami na po ang magdadala ng inyong datos sa bayan at sa municipality nyo at sisiguraduhin namin na kayo'y makakaboto para na rin po doon sa ating mga overseas voter na sa tingin nila ay sa May ay nandito na sila sa Pilipinas, pwede nyo po ipa-convert ang inyong registration from local to overseas. At ganun din po yung local voter. Kung sa May 2025 po ay alam nyo nasa ibang bansa kayo, mag-overseas voter po kayo para kayo makaboto. Lalong-lalo na ngayon, nagagamitin po natin ang internet voting. At higit sa lahat, yung mga na-deactivate, nagpapapalit ng pangalan dahil nagkasal, magpapakorek, papareactivate dahil dalawang eleksyon hindi nakaboto na deactivate at kahit hindi pa po 18 years old ngayon, 17 pa lang. But by May 12, 2025, kayo ay 18 na, pwede na pong magrehistro lahat po yan. Naku, sige po. Marami pong salamat, Attorney. Ingat po kayo, Attorney. Laudian ko sa inyo pong oras. Idlip din. Maraming salamat po, Sir. Salamat po. Ingat God bless po. Magandang umaga po. Good morning. Yan, God bless. Si Attorney John Rex Laudianco ang tagapagsalita po ng Commission Napakasipag, on Elections. Silang dalawa ni Chairman Garcia, in fairness talaga. Hindi natutulog yata. Sa bagay, maalam naman talaga sa batas, kaya naipapaliwanag ng maayos. Ilang oras gumulong yung hearing kahapon. Actually, marami pa tayong mga gusto pa sanang pero at least naman nagbibigay naman sila ng mga update and advisories nila. Sige, sa mga susunod na araw, subukan ulit natin makakuha ang panig po ng COMELEC, kaugnay pa rin po sa mga issue na yan. Tayo po ay tumanggap ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kaugnay pa rin po sa PI. COMELEC, wala pang patakaran para sa mga gustong bumawi ng kanilang pirma. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Hindi obra sakaling may gustong bumawi ng kanilang pirma na naisumiti na sa Commission on Elections. Ito yung makarang sabihin ni COMELEC Chairman George Garcia na wala pa silang rules sa ngayon ukol sa pag-withdraw ng pirma. Sa pagdinig ng Senado, tinanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung papayagan ba ang pagbawi ng pirma at ano ang dapat gawin ng mga nais bawiin ang kanilang signature. Bilang tugon, sinabi ni Chairman Garcia na kaya nila sinuspinde lahat ng proceedings o lahat ng pag-aksyon sa People's Initiative ay dahil sa wala pang provision sa COMELEC Resolution number 10650 ukol sa procedure ng withdrawal ng mga pirma. Ang naturang resolution nagsilbing implementing rules and regulation para sa Republic Act 6735 o yung Initiative and Referendum Act. Ayon kay Garcia, kahit ang mga local office na tumatanggap ng mga lagda ay hindi papayagan ang pagbawi sa pirma dahil wala pang patakaran ukol dito at wala ding form para sa withdrawal. Sa gitna ng umiinit na bangayan hinggil sa sinasabing questionable chacha signature, inianunsyo ng COMELEC ang pagsuspinde sa lahat ng proceedings para sa People's Initiative. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, Administrasyong Marcos, isusulong pa rin ang pag-amenda sa konstitusyon sa kabila ng mga pambabatikos ng ilang sektor.
Ang kabuang report, ihati ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Isusulong pa rin ng Administrasyong Marcos ang pag-amyenda sa konstitusyon sa kabila ng kaliwat kanang pambabatikos ng ilang sektor dito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kumukonsulta na sila sa mga dating punong maestrado tulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin at gayon din kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at sa mga constitutionalist upang matukoy daw kung ano ang mga pinakatamang gawin. Gayon man sinabi ng Pangulo na sa ngayon ay hindi pa raw sigurado kung nanatili pa rin isang option ang People's Initiative. Matatandang sinuspinde ng COMELEC o Commission on Elections ang proceedings sa People's Initiative sa harap na rin ng tumitinding bangayan daw sa pagitan ng Senado at Kamara. Subalit nilinaw naman ni Pangulong Marcos na ang hangad niya lamang na maamyendahan ay ang economic provisions, ngunit tila nagagamit daw ito sa politika. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Pagtupad naman sa pangako ng Senado, hinggil si Chacha, iniapela ng isang kongresista. Sino? Patrol 11, Tina Nolasco. Nanawagan si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. kay Senate President Juan Miguel Zubiri na tuparin ang kanyang pangako kaugnay sa pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon sa Marso taong kasalukuyan. Nangangamba kasi si Gonzales na baka gamitin ng ilang senador ang desisyon ng Commission on Elections na ipagpaliban ang pagtanggap sa mga lagda kaugnay sa People's Initiative bilang dahilan para maantala ang pagboto sa Resolution of Both Houses o RBH number 6 na pangunahing iniakda ni Zubiri, Senator Lauren Legarda at Mark Villar. Ipinaalala pa ng kongresista ang senaryo kung saan nasa Malolo sila kasama ang mga nasabing senador kung saan ipinangako ng mga ito na pagitibayin ang RBH 6 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa Marso. Mabatid na una ng kiniyak ng mga lider sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez na kanilang agarang pagitibayin ang naturang resolusyon oras na ipasa ito ng Senado sa Kamara. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, itong mga senador, binigyan ng go signal ni Senate President Zubiri para questionin ang legalidad ng People's Initiative. Alamin natin ang kabuuang report. Ihati ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Inihain sa Senado ang isang resolution na nag-ootorisa kay Senate President Juan Miguel Zubiri na questionin ang constitutionality ng controversial na People's Initiative para sa charter change. Ito ay ang Senate Resolution number 920 kung saan ay author lahat ng senador. Sa ilalim na resolution, binigyang otoridad si Senate President Zubiri para maghain ng kaukulang aksyon sa tamang hukuman para questionin ang constitutionality, validity at irregularity ng People's Initiative. Gindin binibigyang otorisasyon si Zubiri na hingi ng serbisyo ng mga abogado para sa paghahanda ng kaukulang aksyon at ng lahat ng kaugnay na pleadings at argumento sa pagharap sa korte. Binanggit sa resolution ang mga naging ruling ng Korte Suprema na nagdeklarang hindi sapat ang Republic Act No. 6735 o ang Initiative and Referendum Act para saklawin at gamitin ang sistema ng People's Initiative sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms, ilang legal luminaries na nagsabi na hindi ubra na gamitin ang People's Initiative bilang paraan ng pag-amyenda sa saligang batas dahil hindi sapat ang batas ukol dito. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Salamat si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Maya-maya po ang tabay lamang sa iba pang mga balita. Tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang pong mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, 1 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras ng ganap na alas 7 ng umaga, tayo po ay dumako sa pagkaing pangkaisipan mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Very nice reminder. Everything in life is not meant to last. Things change, people change. You can never hold on to them forever. So learn to live with kindness, with caring, with faith, and generous sharing. Learn to live with truth, and most importantly, learn to live with love. For when you do, all good things will return to you. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang pagkaing pangkaisipan. Mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.